the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. Desperate for you, and I'm lost without you. I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I'm lost without you. We're desperate for you.
you, Lord. Yes, praise, hallelujah. Ezekiel 37, verses 5 to 6. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. Will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Hallelujah. Yes. Kayo, Panginoon, ang nagbigay ng hininga sa amin. Kayo, O Diyos, ang nagbigay ng buhay sa bawat isa. Kayo ang nagbibigay ng lahat, O Diyos, sa amin. Kaya alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Wala kaming kakayanan kung hindi ikaw, O Diyos, na namumuhay sa aming mga puso, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, patuloy naming nilolong ang inyong presence. Patuloy namin, Panginoon, nilolong na ma-meet ka face to face, Panginoon. Na maranasan, Panginoon, ang inyong presensya sa aming mga buhay. Dahil, O Diyos, we are lost kung wala ka sa aming mga buhay. We are lost, Panginoon, kung wala ka. Kaya, Panginoon, naririto kami. We are desperate for you. We are desperate for you, Panginoon. Hallelujah. Patuloy nating awitin, patuloy nating sabihin sa Panginoon, Lord, we are lost without you, kaya ninanais ka namin sa aming mga buhay. Hallelujah! I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost. Lost without you. I'm lost without
naririto kami, naririto ang aming mga buhay, ang aming mga katawan. Patuloy namin itong sinasurrender, Panginoon, sa inyo. Because, Panginoon, kayo lamang ang aming kailangan, kayo lamang ang aming ninanais. Patuloy namin ibibigay sa inyo ang aming praises. Patuloy namin ibibigay sa inyo, Panginoon, ang aming hallelujahs, Panginoon. Lord, patuloy ka namin itinataas sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ngayon po ay ang oras para kamustahin natin ang ating mga kapatid. Tayo ay makipagkamayan, makipag-fist bump, makipagbesohan sa bawat isa. Whenever we agree together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we agree together, His mighty power will move. And we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, we must promise it will be there and His work will be done. Whenever we agree together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we agree together, His mighty power He will prove. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there and His work will be done. Whenever we agree together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we agree together, mighty power He will prove. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there and His work will be done. Whenever we agree together, the Holy Spirit starts to move. Whenever we agree together, His mighty power He will prove. When we start to love each other, And our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there and His work will be done. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there and His work will be done. When we start to love each other, and our hearts become as one. When two or three agree together, He has promised He will be there and His work will be done. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen! Kaya po patuloy natin siyang palakpakan. Hallelujah! Purihin natin siya. Hallelujah! Yes, praise! Hallelujah! Praise natin ang hallelujahs natin sa Panginoon. Woo! I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is for melody. I'll raise a
raise a hallelujah in the middle of the mystery. Middle of The mystery, I raise a hallelujah. Feel lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise, yes, let's raise our hallelujahs to the Lord. Woo! I raise a hallelujah.
Hallelujah. Yes, God. Ito po, Panginoon, ang gratitude namin para sa inyo, Panginoon. To sing our hallelujahs, to sing our praises, to lift up your name, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya nga po, Panginoon, patuloy niyo pong tanggapin ang aming mga hallelujahs, ang aming mga praises. Panginoon, patuloy naming ibinibigay ang aming pinaka-the best na worship para sa inyo, aming Diyos. Lord, you deserve to be worshipped. Kaya naririto kami na inyong mga anak, nagpupuri. Panginoon, ang aming mga pagpupuri, ito po ay nagmumula sa aming mga puso. This is our love for you, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. But I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just with my arms stretched wide, I will worship you. Will I throw up my hands to praise you again and again? 'Cause all that I have is a hallelujah. It's not much,
again. 'Cause all that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart. Yes, hallelujah. Hallelujah. So I throw up my hands to praise you again and again. All that I have is Hallelujah. And I know it's not much, except for a heart singing. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Lobsters. Yan. Ano nga ba ito mga lobsters? Pag mahilig ka pong kumain, kahit mahal yan, kahit 7,000 yan per meal, kakainin mo yan, papatusin mo yan, di ba? Masarap. Yung iba hindi kumakain, pero yung iba naman, talaga namang pagka sinabing lobster, pag sinabing seafoods, talagang kinakain yan. Ang mga lobsters po, sila ay kilala dahil mahaba ang kanilang mga buhay. Sabi ng Guinness Book of World Records, ang oldest lobster na nakarecord sa kanila ay 140 years old. Wow. Umaabot sila ng 44 pounds, 20 plus kilograms yon. Ang length nila ay 40 inch, about the size of a 3-year-old child. Kung meron kayong anak na 3 years old, ganun ang size ng isang lobster kapag siya ay tumatanda. Hindi ba napaka-amazing? At dagdagan pa niyan, lumalaki siya ng 40 inch ang length niya, pero yung kanyang exoskeleton, yung kanyang shell, ay hindi po nag-e-expand. Paano siya lumalaki? In order to grow, ang mga lobsters, actually, ang gagawin nila, lalabas sila dun sa kanilang shell. Isi-shed nila yung shell nila at ang process na to ay tinatawag na molting. Ang mga lobsters po, kinakailangan na alisin nila yung kanilang old, hard, protective shell at kinakailangan nilang magkaroon ng panibago, mas malaking shell. Ginagawa po nila ito 5 times a year habang sila ay tumatanda. Pero kapag sila ay 6 years old na, once a year na lang nila ginagawa ito. Kapag masikip na yung lobster sa kanyang shell, hihiga ang lobster sa pinakamalalim na part ng ocean, flex niya yung kanyang mga muscles at unti-unti siyang lalabas sa cracked shell niya. Hindi po maganda. Dahil napaka-messy ng process na to. Kasi habang lumalabas yung lobster sa shell, hanggang sa maging matigas na muli yung bagong shell na meron siya, yung lobster po, pag tiningnan mo, ay naked. Wala kasing balot na shell. At napaka-vulnerable niya. In a sense, tayong mga Christians, tayong lahat ay lobster din. Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo ba na ang paglago natin into Christ likeness, kapag ikaw ay naging born-again Christian, nagre-require ito na yung old, yung hard, yung protective shell na meron ka ay mawala at mahubad sa'yo. At iaalaw mo ang Diyos na siyang maglagay ng bagong tayo, ng bagong buhay, ng bagong ninalang sa atin. We are made new in Christ. Sabi nga po last week, ang pagiging born-again Christian ay hindi isang religion, kundi isang relationship sa isang buhay at makapangyarihang Diyos. Ito ay isang spiritual, isang supernatural act of God. At lahat tayo ay binabago ng Diyos at patuloy na binabago hanggang sa abutin natin ang pagdating ng ating Panginoon. At ngayon, ang araw na to, ito po ang napakagandang pagkakataon upang gawin natin yung sample ng isang adult lobster na mag-molt. Iwanan yung old, yung hard protective cells natin, talikuran silang lahat, iwanan silang lahat, at i-allow natin na ma-adapt natin yung new self na gusto ng Panginoon para sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo.
Magsabayang pagbasa po tayo sa Isaiah 43:18-19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. With Christ, we are made new. Kaya kinakailangan po maging motivated tayo na hanapin natin yung panibagong vision, yung panibagong interest para sa mga bagay na makadiyos. Tayong manalangin. Heavenly Father, sa oras na ito, sa aming pong pag-aaralan ng inyong banal na salita, patuloy ka pong mangusap sa bawat isa sa amin, na kami ay hindi mo lamang tinawag upang manatili kung nasa saan kami, kundi tinawag mo kami upang magbago into your likeness. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, mangusap ka po at ikaw ang mahayag. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yung pong passage na binasa natin, ito po ay writings ni Isaiah para sa Israelites. Nung panahon po na yon, ito yung isa sa mahirap, hindi magandang situation na meron ang mga Israelita sa kanilang history. Kasi sila po ay in captivity. Nawala na ang lahat ng meron sila, na akala nila, nung matanggap nila sa Panginoon yung mga maraming blessings, kanila na yun, hindi na mawawala. Homesick na sila sa kanilang bayan, sa Canaan. Wala sila ng mga blessing na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Pero malinaw kasi sa Bible that we are made new in Christ. Kung dumaranas ka ng mga ganitong pagsubok, katulad ng mga Israelita doon sa Isaiah na binasa natin sa passage, ano ang mga bagay na dapat mong ginagawa para ma-adapt mo yung pagiging made new in Christ natin? Ang first step po para ma-embrace natin ang new thing na gusto ng Panginoon para sa atin is to change your focus. Sabihin mo nga sa katabi mo, change your focus. Iwasan na po natin, tigilan na natin, mag-quit na tayo, na tingin tayo ng tingin behind and start looking ahead. Ito po ang sinasabi dun sa passage natin, sa verse 18, forget the former things. Quit looking behind and start looking ahead. Ito ang sinasabi ni Isaiah sa mga Israelita. Kapag po kasi tayo ay continually tingin ng tingin sa likod, lingon ng lingon, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. Kapag tayo ay lagi na lang nakatingin, ano nga ba yung noon nangyari? Kasi noon, ganito. Kapatid, we are made new in Christ. If gusto mo na makapag-move on mula sa mga pagsubok, mula sa mga pagpalo, mula sa mga problema na dinaranas mo ngayon, kinakailangan na tayo ay mag-change ng ating focus. Kailangan matuto tayo to change our focus. Kasi po, ang katotohanan, you cannot depend upon past victories to sustain you. Hindi ka makakapag-depende dun sa mga nangyari ng mga victories sa'yo sa past para masustain ka nito, para hanggang ngayon, yung victory na yon ay hawak-hawak mo pa rin. Ang sabi doon sa passage natin, forget the former things. Ang mga Israelita po, ang dami nilang victory sa past nila. Umalis sila ng Egypt, dumaan sila sa tuyong lupa doon sa Red Sea, na-conquer nila ang land of Canaan. Yung mga kalaban nila, natatalong lahat kahit kulang sila sa armas, kahit kulang sila sa mga tao. Nako-conquer nila ang lahat ng mga bansa na labanan nila. Nasusurvive nila ang lahat ng mga pagsubok sa kanilang bayan. Pero ngayon, nasa captivity na kasi ang mga Israelites. Lahat ng mga past victories nila, inaalala na lamang nila. Pero kahit alalahanin nila ang lahat ng yon, walang magawa yung mga past victories na meron sila to set them free. Kahit isipin nila na, naku, dati ganito ang ginawa sa amin ng Lord, dati ganito ako, dati ganito. Pero hindi sila mapalaya ng mga dating victories na yon. Ang kailangan nila ay new work. Ang kailangan nila ay new miracle. Ang kailangan nila ay new victory mula sa Panginoon. Ikaw kapatid, dati nakaranas ka ng napakagagandang mga victories sa buhay mo, pero ngayon,
Sa oras na ito, nararamdaman mo pa ba ang pagkilos ng God? Alam natin na ang God natin ay powerful, all-powerful, omnipotent siya, omniscient, omnipresent ang ating Panginoon. Sa lahat ng dako nandoon siya, sa lahat ng bagay kaya niyang gumawa ng himala. Walang imposible sa ating Panginoon. Pero may mga pagkakataon na meron tayong gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin pero hindi natin magawa. May mga pagkakataon na gusto natin kumilos ang Panginoon, hindi natin nararamdaman. Pero tapat pa rin ang pangako ng Panginoon that we are made new in Christ. At para ma-embrace natin ang newness na yan, kinakailangan natin to forget the former things. We have to change our focus. Stop looking behind and start looking ahead. Hindi po tayo magdedepende sa mga past victories para masustain tayo nito. Let us focus on Christ. Dahil sa Kanya, nanggagaling ang victory mo. Amen? And to change your focus, sabi sa verse 18, you must not dwell on the past. Dahil kung gusto mong i-embrace ang newness, yung mga greatness na naka-install para sa'yo, na gustong ibigay ng Panginoon sa'yo, you will not allow your past failures to possess you. You have to change your focus. Never allow your past failures to possess you. Ang sabi dun sa passage natin, do not dwell on your past. Kasi kahit maraming victories po ang mga taga-Israel, ang dami na rin nilang failures ng mga oras na yon. And every time na binabless sila ng Panginoon, with good things, anong ginagawa nila? Ginagantihan nila ng masama ang Panginoon. Binigyan sila ng Panginoon ng magagandang temple. Nilagyan nila ito ng mga idols. Tinuruan sila ng Panginoon at naging totoo sa kanila ang Panginoon. Pero anong ginawa nila? Kasinungalingang buhay ang ipinapakita nila sa Panginoon. Binigyan sila ng Panginoon ng kayamanan, pero inaabuso nila ang mahihirap. Binigay ng Panginoong Jesus ang buhay niya sa kanila, pero nireject siya ng mga Hudyo. Ang mga Israelita, hindi po nila deserve na makatanggap anything from God. Yet, mahal na mahal sila ng Panginoon. At gusto ng Panginoon tulungan niya ang mga Israelites para sila ay mabago. Alam mo ba na ganyan din tayo sa Panginoon? Dami-daming blessing na binibigay sa atin ng Panginoon pero nire-reject natin. Reklamo pa rin tayo ng reklamo. Ang daming mga sakit at karamdaman natin ng pinapagaling ng Panginoon pero magkaubo pa lang tayo ng isang linggo, reklamo ka na ng reklamo sa Panginoon. Hindi natin minsan na-embrace yung mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon at hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Pero ang Panginoon, patuloy pa rin siyang nagiging tapat. Patuloy pa rin binibigay ng Panginoon ang sarili niya sa atin para matulungan tayo for us to change. Ang sabi ng message ng Panginoon, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Hindi ng Panginoon condemn ang mga Israelites para sa past nila, doon sa mga nangyari ng mga nakaraan. Dahil wala nang hindi na maitatama Tapos na yun Hindi mo na pwedeng balikan para gumawa ka ng tama doon sa oras na yon. Instead, ang Panginoon, ini-offer niya yung kamay niya sa mga Israelites at sinasabi niya na meron pang pag-asa. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. In effect, sinasabi ng Panginoon, forget about your past. Binibigyan ko kayo ng bagong opportunity to start over. Isaiah 55:7 says, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. Kung gusto po natin na lumago at ma-embrace yung bagong pagbabago na ini-offer ng Panginoon sa atin, we must understand that we have to change our focus dahil you cannot live on yesterday's faith.
Na-experience na ng mga Israelita ang mga great spiritual things from the Lord. Throughout their history, laging gumagawa ang Panginoon ng himala sa kanila. Pag meron silang mga kalaban, nananalo sila. To think na ang konti-konti nila, wala silang kagamit-gamit, pero tapat ang Panginoon sa kanila. Ang Panginoon na naging lakas nila. Mula dun sa unang-unang Passover sa Egypt, lumabas sila, gumawa ang Panginoon ng continuous na himala sa buhay nila. Na lahat ng mga tao, lahat ng mga nakapalibot sa kanila na hindi mga Israelita, natatakot na kalabanin ng mga Israelites kasi alam nila ng mga unbelievers na to na may kakamping kakaibang Diyos at makapangyarihang Diyos na si Yahweh ang mga Israelita. Pero yung faith ng mga Israelites, nung oras na yon ang kausap sila na Isaiah, walang magawa yung pananampalataya na meron sila sa buhay nila. Yung mga pananampalataya nila na yon ay insufficient para ma-deliver sila sa mga present problems nila. Kailangan nila ng new faith. Kailangan nila ng new vision from the Lord. Kinakailangan nila ng new portion of faith na nanggagaling sa Panginoon. Hindi galing doon sa mga past victories na meron sila. Ang sabi sa Psalm 85:6-8, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation. I will listen to what God the Lord says. He promises peace to His people, His faithful servants, but let them not turn to fully. Ang pinakamaganda sa sinabi ni King David sa passage natin ngayon is that I will listen to what God the Lord offers. Pakikinggan ko ang sinasabi ng aking Panginoon, and I will change my focus. Ang second step po, para ma-embrace natin ang pagiging made new ng ating Panginoon, ang new thing from the Lord, kung ano ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, matapos tayong maging born-again Christian, second step is to clarify your focus. Kinakailangan po nating ma-discover what God wants for us. Verse 19 says, I am doing a new thing, now it springs up, do you not perceive it? Yung word pong perceive is yauda sa Hebrew, na ang ibig sabihin ay to acknowledge, to clearly understand, to find out and discern, to consider, added idea of observing and taking note of. Ito yung sinasabi ng Panginoon, you have to perceive, you have to take note of, you have to consider kung ano ang gusto ko para sa'yo, hindi yung gusto mo na mangyari. Para maintindihan po natin at ma-recognize ang kagustuhan ng Panginoon, we have to embrace our new identity. Kinakailangan kilala mo ang sarili mo kay Kristo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo nga siya, sino ka ba? Alam mo ba, that Christ became sin para sa atin upang tayo ay magkaroon ng perfect life sa harapan ng ating Panginoon. Meron na tayong new identity. Ang sabi sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work. Ito ka, tinawag ka ng Panginoon dahil ikaw ay kanyang handiwork. You are created to do good works for God. Kapag gusto mong makilala ang sarili mo, kinakailangan mong buksan ang aklat ng Panginoon, ang Bible, kasi dito mo lang malalaman kung sino ka ba sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kilalanin mo ang sarili mo sa sinasabi ng Diyos. Sabi sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth. Matthew 5:14, you are the light of the world. John 1:12, I am a child of God. Anak ka ng ating Panginoon. John 15:15, I am part of the true vine. At dahil part ka na ng true vine,
meron kang buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ephesians 3:1 says, I am a prisoner of Christ to help others. John 15:15, tinawag tayo ni Jesus Christ na friend. John 15:16, pinili kanya para ikaw ay mag-bear ng napakaraming fruit. Philippians 3:20 says, I am a citizen of heaven. Acts 1:8, I am Christ's personal witness, sent out to tell everybody about Him. Ikaw ang magwi-witness para sa ating Panginoon at ipapakilala mo siya sa lahat. Colossians 3:3, my life is now hidden with Christ in God. Romans 6:18, I am a slave of righteousness. Ang sabi ni Paul, ganun tayong lahat, slave of righteousness. Ang ginagawa na lamang natin ngayon ay puro tama. Kabutihan. Nagiging righteous tayo kasi hindi na tayo slave of sin, but we are now slaves of righteousness. Colossians 3:4, I am an expression of the life of Christ because He is my life. Romans 6:22, tayo ay slaves of God. Ginagawa niya tayong holy at binibigyan niya tayo ng eternal life. Colossians 3:12, you are chosen of God, holy and dearly loved. Romans 8:14 and 15, I am the child of God, I can call Him my Abba Father. Sarap tumawag sa Panginoon ng Abba Father. 1 Thessalonians 5:5, sino ka? You are the child of light and not of darkness. Romans 8:17, ikaw ay co-heir with Christ. 1 Corinthians 3:16, you are the temple, a dwelling place for God. His Spirit and His Spirit lives in you. 1 Corinthians 6:17 says, I am joined forever to the Lord and am one spirit with Him. 1 Peter 2:9, I am a member of a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God's special people. Yan ka sa harapan ng Panginoon. 1 John 5:18 says, you are a born-again Christian in Christ and the devil cannot touch you. Wow. Pag ikaw ay ipinanganak na muli in Christ, sa Panginoon, hindi ka kayang saktan ng kaaway. Amen? At alam mo ba, by the grace of God, you are who you are in Christ. We are what we are. Meron tayong bagong identity. Isang bagong tao, isang bagong nilalang kay Kristo. Meron tayong bagong pangalan at yan ay nakasulat sa Book of Life. That's who you are in Christ. At kung gusto mo na ma-clarify ang focus na meron ka, you have to see yourself as God sees you. Kung ito ang tingin sa'yo ng Diyos, dapat yan din ang tingin mo sa sarili mo. Minsan, lumilipad ang magkaibigan na eagle at ang kaibigan niyang si vulture. Sabay silang lumilipad at the same level, at the same speed. Pagbalik nila dun sa kanilang mga iba pang kaibigan, nagkwento na kaagad si Eagle. Sabi ni Eagle, ang ganda ng panahon ngayon, ang ganda ng sikat ng araw, green na green yung buong pasture, naglalaro yung mga cubs at yung nanay nila na tiger. Ang ganda ng nakita ko, ang gaganda ng mga mountains sa paligid. Ang sarap mamasyal, ang sabi ni Eagle. Sumagot si Vulture, ha? Hindi ko yata nakita yon. Kasi ang nakita ko, puro basura yung dinaanan natin na ilog. Tuyong-tuyo na yung river, tapos barado na ng mga basura at meron pang mga patay na usa. Pareho naman yung nilakbay ng dalawa. Pareho yung speed nila at pareho yung taas ng lipad nila. Pero bakit magkaiba ang nakita? Kasi si Eagle, in-embrace niya yung pagiging bagong nilalang niya. Kapag ikaw, kapatid, ay humaharap sa isang sitwasyon, anong nakikita mo?
possibilities, or problems. I-notice natin kung ano sinabi ng Panginoon sa passage natin. I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Sabi ng Panginoon, meron kayong choice. Mga Israelita, pwede ninyong tingnan yung inyong past failures ninyo at tingnan na meron kayong problema na hinaharap ngayon, or pwede kayong mag-focus kung ano ang gustong ipakita at ituro sa inyo ng Panginoon. Ikaw, kapatid, bilang makabagong Israelita, ano ang pipiliin mo? Way or desert? Anong pipiliin mo? Streams or wasteland? Ilan na nga bang beses na mali yung nakikita mo sa halip na tama sa loob ng church? Huwag kang ganyan, kapatid. We have to clarify our focus. See yourself as God sees you. Ilang beses na nagtampo ka dahil nire-review ka. Sa halip na matuto ka ay hindi ka natuto, kundi nagalit ka. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, huwag kang ganyan. How many times na binebless ka ng Panginoon at sa halip na magpasalamat ka sa Panginoon, anong sagot mo sa Kanya? Bakit kulang? Kapatid, sabihin mo dyan sa nasa harap mo, itigil mo yan. May mga bagay na ginagawa natin na hindi natin minsan nakikita ang sarili natin, na iba na pala yung nakikita natin, na hindi pala yun yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon. In order to discover kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, we have to clarify our focus. Sabihin mo, clarify your focus. Clarify your focus. And see yourself as God sees you. Noong mga oras na yun, yung mga Israelita, akala nila pinaparusahan sila ng Panginoon. Yes, totoo naman. Dahil sa dami ng mga mali na ginagawa nila. Pero feeling nila, deserve na nila yung parusa na yun. Deserve na nila yung pagpalo sa kanila. Tapos inalala na lang nila yung mga past victories nila. At ang tingin nila, deserve nila ang lahat. Ang iba nga sa kanila, sa mga Israelita, feeling nila, tinalikuran na sila ng Panginoon, pinabayaan na sila na wala nang pakialam sa kanila ang God nila. Pero mali sila. Ikaw, kapatid, minsan feeling mo wala nang kapag-apag-asa. Tiningnan mo na yung wallet mo, wala na talagang pera. Wala nang kalaman-laman. Patapon na ang buhay mo, wala ka nang makain. Tumutunog-tunog na yung sikmura mo dahil sa kagutuman na meron ka. Pero alam mo ba, na pag tinignan ka ng Panginoon, ang sasabihin niya, may pag-asa ang taong ito sa akin. Romans 8:1 and 2 says, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. In Christ, there is no more condemnation. We have to see ourselves as God sees us. Huwag po nating sisihin ang sarili natin doon sa mga nagawa na nating mali. Yes, merong pagpalo kapag meron kang nagawang mali. Minsan mahihirapan kang bumangon, pero pinalaya na tayo ni Jesucristo. Merong paglaya kapag ikaw ay lalapit kay Kristo at ikaw ay malaya na from the law of sin and death. As Colossians 1:21-22 says, reconciled through Christ, holy in His sight, without blemish and free from accusation. Para ma-discover natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, clarify our focus and see your possibilities as God sees them. Ang sabi ng Panginoon, I am making a way in the wilderness. Kayang i-transform ng Panginoon yung mga desert areas ng buhay natin into fields of blessing.
Magkakaroon tayo ng abundant blessing kung lalapit tayo sa Panginoon. Kayang palitan ng Panginoon yung mga dried and useless life na meron tayo at itatransform tayo ng Panginoon sa isang buhay na merong purpose and full of grace. Dahil sa Panginoon ay laging merong pag-asa. As 2 Corinthians 3:17 and 18 says, we are being transformed into His image and ever increasing glory in Christ. Meron tayong new destiny, meron tayong new life. Galatians 2:20 says, sinasabi ni Paul, the new creation, the new Christian, ay hindi na nabubuhay for themselves. I no longer live, but Christ lives in me. Hindi na ikaw yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa'yo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga born-again Christian, di na tayo nabubuhay para magpapogi lang. Amen? Para magpasikat lang o para sabihin ng iba na ang galing-galing mo naman, ganyan ka nakagaling. We no longer live to look good. Ang buhay na ito ay sinasapabuhay natin to make Him look good. Para si Kristo ang makita ng lahat. Amen? Sabi nga ni Paul sa Galatians, we don't even live any longer. Hindi na tayo itong nabubuhay. No one lives to themselves. Hindi na para sa iyo yung buhay na yan, kundi para na kay Kristo. Kaya ka nababago, kaya i-embrace mo yan. Kung ano yung mga possibilities na nakikita sa iyo ni Kristo. Kasi pag tumingin si Kristo sa iyo, yung possibilities na nakikita ni Christ sa'yo, yun din dapat ang mga possibilities na nakikita mo sa future mo. Minsan po isang araw, before the Civil War, yung napakalaking Ohio farm ni Worthy Taylor, merong lumapit sa kanya na isang binatilyo at nanghingi ng trabaho. Naawa siya, si Worthy, doon sa binatilyo, na nanghihingi ng trabaho. So, binigyan niya. Tinanong lang niya ang pangalan. Sabi ng bata, ako po si Jim. O sige, Jim, magsibak ka ng kahoy. Yun yung naging trabaho ng lalaki. Nagsisibak ng kahoy, naglilinis ng bakura, yung napakadaming mga alagang hayop ni Sir Worthy. Talagang nililinis niya. Tapos, ang sipag-sipag niya. Pagkatapos ng 2 buwan, si Jim, nakita niya yung napakagandang anak nung boss niya, ni Worthy. Worthy Taylor. Nagandahan siya, niligawan niya. Nagalit si Worthy Taylor. Wala kang ngang pagkain. Hindi mo nga kayang mabuhay. Anong mahihita sa'yo ng anak ko? Napakayaman ng anak ko. Sumama ang loob ni Jim. Umalis doon sa farm ni Worthy Taylor. 35 years after. Si Worthy Taylor magpapagawa ng another room dun sa kanyang farm. Kaya giniba niya yung room na tinitirhan nitong si Jim nung nagtatrabaho si Jim sa kanya. At nakita niya nakaukit dun sa tinutulugan ni Jim ang pangalang James A. Garfield. By that time, si James A. Garfield na ang 20th President ng United States of America. Sayang, sana ginawa na lang niya, pumayag na lang siyang ligawan yung anak niya. Pero minsan po, talagang may mga tao o may mga pagkakataon na ilulook down tayo. May mga pagkakataon na sasabihin ng ibang, hindi mo yan kaya. Kasi ganito ka. Kasi wala kang pera. Tingnan mo nga yung katabi mo, tanungin mo nga kung may pera yan. Diba? Minsan hindi ka sikat. Kasi kung may pera yan, hingi tayo sa kanya. No? Minsan, ang tingin sa atin, ang hirap-hirap ng buhay, ang dami-daming problema. Pero kapag tinignan ka ng Panginoon, alam mo ba, na yung nakikita nila na mahirap at walang kapag-apag-asa, nakikita ng mundo, iba ang nakikita ng Diyos.
isang diamond in the making. Wow. So we have to clarify our focus and see our possibilities as God sees them. Nakikita ng Panginoon yung mga possibilities na to kung magsasubmit tayo sa Kanya. Nakikita ng Panginoon yung potential na meron ka dahil ikaw mismo yung nagpapasakop sa ating Panginoon. Si Levi, the tax collector, nung makita siya ni Jesus Christ, nakita niya yung napakagandang possibilities na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tax collector. Si Peter, nung nakita ni Jesus Christ ng daldal habang nangingisda, sabi ni Jesus, maganda ang potensyal nito para magturo ng ebanghelyo ko at para mag-start ng napakaraming churches. Kaya, nilapitan ng Panginoon si Matthew, nilapitan ng Panginoon si Peter, kasi alam niya, merong magagandang possibilities. Nung tingnan ng Panginoon si Matthew, si Levi, sabi ng Panginoon, itong si Levi na to, ito ang magsusulat ng first book ng New Testament. Wow! Isang napakagandang possibility. Kahit ang dami-dami nating mga flaws, pag tumingin ng Panginoon, ang nakikita niya, isang brand new life. Isang diamond in the making. Kasi ang gusto ng Panginoon, magsosoar high tayo. Higher than the storms. Amen? Kaya, liparan natin yung mga problems of today at ang tingnan natin ay hindi ko po sinasabing takasan natin, but tingnan natin yung mga possibilities na ini-offer ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Because we are made new in Christ. At para i-embrace ang bagong vision, ang bagong heart, new mind, we have to change our focus and clarify our focus. At yung third and greatest step para ma-embrace ang new thing na ito mula sa Panginoon, we have to commit ourselves to God's plan. Sabi sa passage natin, I am making a new way in the wilderness and streams in the wasteland. I am making, sabi ng Panginoon, gumagawa na ako ng action ko. I am in the motion. Meron na akong ginagawa. Meron ng bagong direction, meron ng bagong purpose para sa buhay mo. Susundin mo ba ito? Ang sabi sa Psalms 95:7 and 8, today, if you would hear His voice, do not harden your hearts. Huwag nating pagpatigasin ang ating mga puso. Hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Let us commit ourselves to God's plan. Hindi yung mga plano natin, kundi ang plano ng Diyos ang masunod. Hindi yung ang nakikita natin, nahihirapan ako, Lord, sa tuwing binabago mo ako. Tingnan natin yung mga possibilities na ini-open ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Willing ka ba to change your focus? Willing ka ba to clarify that focus and to commit everything sa paanan ng Panginoon? Let us all stand. We are all made new in Christ. Let us embrace it. Tanggapin natin yan. The moment na born-again Christian tayo, inialay natin ang buhay natin sa Panginoon, tinanggap din natin ang isang new life. Ang isang new vision. Ang isang new future. Nakahanda ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kapatid, ready ka ba to commit yourself to God? Heavenly Father, salamat sa kaligtasan na kaloob mo. Salamat na kami ay binabago mo at binago mo na nga po. Na meron kaming isang bagong future. Help us, Lord, na mabago din yung mga focus namin. Hindi na kami titingin doon sa mga failures namin sa past. O hindi na kami mapapapigil ng mga past victories na meron kami. At mananatili na lang kaming inaalala yung mga past victories na yun kasi alam namin, God,
Kung gumawa ka ng himala sa buhay namin noon, mas maraming himala ka pang gagawin, O God. Kung ginamit mo kami noon, O God, mas gagamitin mo kami ngayon. Kasi yan ang pangako mo, O Diyos. Kaya hindi kami, Panginoon, mananatili sa mga past victories namin. Lalong-lalo nang hindi namin uulit-ulitin yung mga past failures na meron kami. But we will change our focus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa'yo lang kami titingin, Panginoon. At kung ano yung gusto mo para sa amin, ito na rin ang gusto namin para sa buhay namin. Kung ano yung nakikita mo sa amin, ito ang pangangatawanan namin, Panginoon. We will commit everything sa iyong paanan. At kung ano ang purpose mo, yun na rin ang magiging goal namin sa buhay namin. Narito kami, Panginoon, nagpapabago sa iyo at ine-embrace ang bagong kami na nais mo na maglingkod sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Napakaganda po ng ating mensahe ngayong tanghali, Made New. So dapat, dahil tayo ay mga bagong nilalang na, mga born-again Christian na tayo, dapat wala na yung pag-aalala sa ating mga puso. Ano po? Dapat laging andoon yung pag-asa natin sa ating Diyos. Sinabi ng psychologist na si Stephen Lee at si Paul Webley na merong dalawang metaphor para ilarawan ang papel na ginagampanan ng pera sa ating buhay. Sinabi nila na ito ay tool and also a drug. Tulad ng tool, money is useful. We use it to pay all our bills at iba pa. So, totoo po yun. Ngunit sinabi din ng dalawang ito na ang particular na metaphor na ito na iniisip na ang pera ay bilang isang tool ay kulang. Sapagkat hindi nito lubos na ipinaliwanag ang paraan ng pag-iisip natin sa pera. Pinapoint out din nila na ang pera ay parang gamot din. Pinaparamdam daw sa atin ng pera ang mga bagay na hindi natin na mararamdaman. Ano kaya yon? Para po yung nakita ko sa Facebook, nabasa ko po ito. Sabi doon, pag ang tao daw ay matamlay, laging tulala, malalim ang iniisip, nanghihina, at laging masakit ang ulo, ito daw po ay sign ng ano? Tama. Sign daw po ito ng walang pera. Sabi din ng psychologist na ito, na hinahangad ng tao ang pera dahil sa excitement na maiibigay ng pagkakaroon nito at paggastos nito. Totoo po yun, ano po? Kasi pag alam natin na magkakapera tayo, at malaking pera yung inaasahan natin, excited tayo kasi kakapera ako. Isip agad natin, bibili ako nito, bibili ako niyan, bibili ako na yun. Sasakay ako saan? Sasakyan panlupa o sasakyan panghimpapawid. Iniisip natin yung maraming bagay at excited tayo. Kaya laang, sabi po ng psychologist na ito, hindi lubos na ipinaliwanag ang tamang paraan kung paano dapat na gamitin ang pera. Subalit ang ating pong Diyos na siyang owner at provider ng lahat ng meron tayo at lahat ng ating pag-aari, ay lumikha ng isang magandang paraan upang palayain ang mga tao mula sa epekto ng pera na sinasabing gamot. Ano po ito? Ito po ay tinatawag na tithe. Bakit tayo nagta-tithe? Bakit tayo tinawag para mag-tithe? Ang Diyos po na may-ari ng lahat ng meron tayo ay nag-utos sa atin na gamitin ang ating pera
para isulong ang kanyang kaharian. Sa Levitico 27:30, sabi po dito, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Malinaw po ang sinabi, nakalaan kay Yahweh. Sa Lucas 21:1-4, pinuri naman ni Jesus ang babaeng balo sa kanyang pananampalataya dahil sa pagbibigay niya ng kanyang huling pera. Dahil po sa napakalaking pananampalataya ng babaeng balo, pinuri po siya ni Jesus. Sa Roma 12, sinabi ni Pablo na hindi lamang tayo dapat na magbigay ng ikapo ng ating kinita, kundi kailangan nating ialay ang ating buhay sa Diyos para magamit niya. Kaya dapat po, wala sa atin yung sinasabing mga sign ng walang pera. Ano po? Kundi laging andoon ang pag-asa natin sa Diyos. Nagtatay tayo para magpasalamat sa Diyos. Kapag tayo'y nagtatay, automatic po na sinasabi ng puso natin sa Lord, na Lord, ibinabalik ko sa iyo ang aking ikapo bilang pasasalamat sa iyong napakadakilang katapatan sa akin. You give me so much, so I am giving back. We tithe, we give, dahil kinikilala natin ang ating Diyos, ang ating provider. Nagbibigay tayo ng pasasalamat sa Kanya dahil sa gracious, abundant blessing niya sa atin. Nagtatay tayo para lumalim sa ating pananampalataya. Ang pagbibigay po natin ng tithes, ito po ay nagpapalalim sa atin sa pananampalataya natin sa Diyos. Ginagawa po nitong mas mataas ang level ng ating pagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala tayo na kapag tayo'y nagbigay sa Panginoon, tutugunin ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Dahil kung sa ating sarili lang tayo aasa, malamang po, babalik tayo doon sa mga sign na wala po tayong pera. Laging tulala, laging malalim ang iniisip. So dapat po maging katulad tayo ng babaeng balo na walang takot na ipinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng pagbibigay. At kapag tayo po ay laging nagbibigay ng tithes, kasunod po nito, magkakaroon tayo ng pagnanais na makapagbigay naman po ng offering. Nadudoon po lagi na kapag tayo magbibigay ng offering, ang nadudoon yung kagalakan. Sapagkat ang offering, yan po ay nakabase sa sinasabi ng ating puso. Yun po ay hindi nabibigatan at kusang loob na nagbibigay. Tayo po'y magbigay. Sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence.
po ay mag-pray. Panginoon, salamat Lord sa mga salita mo, Panginoon, na nahayag. Salamat po, O Diyos, sapagkat tinuturuan mo kami, Panginoon, na lagi ay magbigay sa iyo, Panginoon. Na hindi nga lang po kami, Panginoon, na dapat nang magbigay ng aming ikapo, kundi, Panginoon, pati ang aming buhay, Lord God, ay alay din namin sa iyo, Panginoon. Salamat nga po, O Diyos, ng walang hanggan. Salamat din, Panginoon, sapagkat ang Diyos namin, ang aming provider, ang may-ari ng lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw, Panginoon, ang siyang nagmahal sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat din, Panginoon, sa mga salaping ito. Dalangin namin, Lord, na maging mabagong samuyo ito, Panginoon, sa iyo. At kalugdan mo nawa, Lord God, ng iyong mga anak. Patuloy mong pagpalain, patuloy mong tulungan, patuloy na kayo, O Diyos, ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po, Ama, ng walang hanggan. Dalangin namin ang mga salaping ito, Lord God, ay patuloy na makatulong, Panginoon, para nga po, O Diyos, maisulong ang iyong kaharian. Salamat po, Ama, ng walang hanggan. Ito po ang samo namin. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang Diyos. Sabi nga po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So mga batang ito, kung ano po ang natanim sa kanilang salita ng God, hindi hanggang bata, kundi hanggang sa pagtanda. Dahil ako po ay produkto din po ng Sunday School. So lahat po halos dito ng mga bata ay produkto, mga youth at may asawa na ay produkto po ng Sunday School. Mga bata, paano tayo manalangin? Heavenly Father, thank you po Panginoon sa araw na to. Salamat po Panginoon sa mga bata na patuloy na inyong dinadala sa lugar na ito. Salamat po Panginoon sa mga magulang na patuloy na mga batang ito Panginoon ay tinuturuan kung paano Panginoon na sila ay dalahin sa inyong iglesia at matuto po ng inyong mga salita.
Dalangin po namin ang bawat bata po, Panginoon, na patuloy niyo silang bigyan ng katilinuhan upang patuloy na sila ay manguna, Panginoon, sa kanilang mga eskwelahan na pinag-aaralan. Ganon din po, dalangin namin ang kanilang kalusugan. Patuloy niyo po silang palusugin upang patuloy po sila, Panginoon, na makagawa ng kanilang mga tungkulin bilang mga bata. Dalangin din po namin po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide para sa kanila at patuloy po matustusan, Panginoon, ang lahat nilang needs po, Panginoon. Ganon din po, dinadalangin din po namin ang kanilang mga kalakasan po, Panginoon, na patuloy na kayo ang manguna. Kung sila man po, Panginoon, ay may mga sakit, karamdaman, dalangin po namin sa inyong pangalan ang kagalingan po nilang lahat, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, dalangin namin ang mga guro na patuloy ninyong binibigyan, Panginoon, ng laking puso po, Panginoon, upang yakapin at mahalin ang mga batang ito. Salamat sa mga guro na tinawag ninyo, Panginoon, upang magbigay, Panginoon, ng pagpupuri, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Tunay kayong dakila, Panginoon, sa inyong habag. Nagiging maganda po, Panginoon, ang kanila pong pagtuturuan sapagkat kayo nangunguna sa gawaing ito. Alam po namin, Panginoon, ang mga batang ito, Panginoon, ay sila mga susunod namin generation. At alam po namin na isa sa kanila at lahat sila, Panginoon, ay magbubunga, Panginoon, at magiging kagamit-gamit sa iglesyang ito sa future po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa araw na to at patuloy na kayo ang manguna at mag-bless po, Panginoon, sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yung pong ating mga kapatid na aalis, tinatawagan po ng pansin para po ating ipanalangin. Kapatid, mabuti ang Diyos. Amen. Ating pong ipanalangin sila. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po kayo po ang aming Diyos na mapapagtiwalaan sa bawat oras ng aming buhay. Ito pong aming mga kapatid na ito na pupunta po sa Nigeria, pupunta po sa Korea. Lord, ang dalangin po namin ang patuloy mong pag-iingat at pagsama sa kanila. Ikaw ang Diyos na dakila at maaasahan namin sa bawat oras ng aming buhay. Kaya patuloy mo silang gabayan, ang iyong banal na dugo ang siyang bumalot sa kanila. Di mo po sila pababayaan sa anumang darating sa kanilang buhay, kundi bagkos sila'y pagpapalain at iingatan. Ang iyong mga pangako, Panginoon, na patuloy mong paalala sa kanila upang patuloy kang mag-glorify sa kanilang buhay at mariremind sa kanila na ikayo ang Diyos na mabuti at patuloy na nagpapala sa kanila. Lord, ang dalangin po namin, iingatan po niyo sila sa kanilang pag-alis, sa kanilang mga bagahe, sa kanilang mga iiwanan dito, at ganun din po sa kanilang pupuntahan. Salamat po na marami sa iyo po namin itinatagubilin ang aming mga kapatid nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise you, Lord! Muli nating aawitan ng Panginoon, pero hindi lamang sa pag-awit natin kayang mapapurihan ng ating Panginoon, kundi pwede din natin gamitin ng ating mga katawan. Kaya tayo ay sumayaw sa papuri sa Panginoon. Hallelujah! I will sing to the Lord, and I will lift my voice, for you have heard my cry. I will sing to the Lord, and I will lift my hands, for you have brought me out of the pit, for you have brought me out of the pit, and I sing glory, hallelujah. I lift your name on high, and I sing holy, 'cause you're worthy.
Ipagpalakpakan natin ang ating Diyos buhay. Hallelujah! We praise you, O God. Hallelujah! Hallelujah! You are worthy. Hallelujah! Lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat ay sa iyo namin ibinibigay, Diyos sa dakila at tapat. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo lang kami pinatawad sa aming mga kasalanan. Hindi mo lang kami binigyan ng kalinisan, Lord. Binigyan mo pa kami ng panibagong pag-asa. Pinabago mo kami, Panginoon. As we draw near to you, God, each day, O God, habang kami patuloy na nagsisik sa iyo, O God, you are transforming us into becoming more like Jesus Christ. At Lord, meron na kaming panibagong layunin, panibagong purpose, O God. At yun ay ikaw ang madakila sa aming mga buhay. Ikaw ang maitaas sa lahat ng aming ginagawa. Lord, it's no longer about us. Our lives, hindi na po ito tungkol sa amin, Panginoon. Hindi na ito tungkol sa kung sino kami, Panginoon, kundi tungkol na ito sa kung sino ang Diyos na nagligtas sa aming mga buhay. Kaya Lord, we allow you, Holy Spirit, to change us. We allow you, Holy Spirit, to move in our lives so that people may see your goodness, your grace, your love that changes us day by day. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat na Diyos, ikaw ay dakilang Diyos, at nararapat kang sambahin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na itinalaga mo, ibinigay mo para sa amin, O God, to worship you, O God. At Lord, patuloy na nariyan ka nangungusap sa amin, O God. Patuloy na ang revelation mo ay ibinibigay mo sa amin. We thank you, O God, that every time that we come together, you never fail to amaze us. At palagi naming nararamdaman ang presence mo, O God, alive in us, O God. Lord, salamat, Lord, dahil po naririto kami, O God, sa church na ito. At Lord, alam namin na tinawag niyo po ang church na ito hindi para lamang, Panginoon, sa outward na makikita ng mundo sa amin. Gaya nga po na sabi ni Pastora, hindi na po ito para sa aming mga benefits. Hindi na ito para sa kung anong maiipakita namin, O God. But Lord, ang nais namin ay ikaw lang ang makita, Panginoon. At gayon din sa simbahang ito, sa iglesyang ito, ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang dinadakila, pinapupurihan, itinataas, itinatanghal. Hallelujah! Ikaw na buhay na Diyos, punong-puno ng pag-ibig, habag para sa bawat isa. Lord, ikaw lamang ang aming papupurihan, idadakila at itataas, O God. Kaya Lord, sa lahat ng aming victories, sa lahat, Panginoon, ng mga blessings, O God, sa lahat, Panginoon, ng mga pagpapala, ng mga bagay na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord, papuri at papuri tanging sa iyong pangalan lamang. Hallelujah! Hallelujah! And Lord, sa tuwing kami, Panginoon, ay daraan sa mga pagsubok, sa mga problema, katanungan, Lord, mananatili kami nagpupuri sa iyo. Pagkat alam namin na ang Diyos namin ay all-knowing, all-powerful, and you are working, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maaaring kami po ay may mga pagdadaan ng mga pagsubok or may mga pinagdaraan ng pagsubok. But Lord, isa lang po ang sigurado kami. Ang Diyos na tumawag sa amin ay victorious na. Hallelujah! 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 Praise you, Lord. Kaya, Panginoon, ano man ang aming pagdaanan, whether up or down, highs and lows, Lord, gamitin mo ang bawat sitwasyon, O God, ng aming mga buhay para sa ikababago namin papunta sa glory mo, Panginoon, into becoming better followers of you, Jesus Christ. Lord,
Salamat, Lord, sa iyong ginamit na mensahera sa araw na ito. Patuloy mo siyang pagalingin sa kanyang mga karamdaman, katalinuhan, kalakasan. May you continue to bless her physically, emotionally, mentally, spiritually, financially, in all aspects of her life, O God. You will be glorified, O God. At Lord, sa bawat isa, Panginoon, na ginagamit po, Panginoon, ang music ministers, ang mga nagluluto, ang mga naglilinis ng church, multimedia team, ang lahat, Panginoon, na nagkakaisa, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon, patuloy na pagpapala ang ushering team, finance team, lahat, Panginoon, na mga nagpapagamit sa iyo, Panginoon, sa araw ng linggo at maging hindi sa araw ng linggo, sa mga susunod na araw. Lord, continue to anoint us, O God. At Lord, may you remind us, O God, that we may keep on going, but without your Spirit, without your love, without your grace, we are nothing, O God. Kaya Lord, kami, Panginoon, in return, we will just give you all the glory and thanks and honor, Panginoon. Salamat, Lord, ang igawad niyo po ang pagpapala sa bawat isa na umattend at patuloy na ang hope na nagmumula sa inyo, ang patuloy na inyong ipagkaloob. Baguhin mo kami at patuloy na makita sa amin si Jesucristo. Mga kapatid, let's take this time para yung ating mga personal prayer request, itaas natin sa Panginoon ngayon. Our God is our healer. Our God is our provider. He will meet your needs today. You just have faith. You just believe. And He will meet your needs today. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay sa langit, sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation be upon you through Christ Jesus. And the guidance and the baptism of the Holy Spirit stay with you forever, so you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And all God's children say, Amen.